Bumalik ka na lang dito bukas, anak. Hindi pwedeng dito kami matulog. Ano na lang ang sasabihin ni Chloe? By now, Chuck na wala pa siyang kaalam-alam sa nangyayari. Baka mamaya bigla siyang sumugo dito. Chuck na magkakagulo kami kapag sinaktan niya ang anak ko. Pwede naman kayo matulog dito. Kunin na lang natin ang mga gamit niyo sa kondo. Sabi ni Daddy. Napakamot ako ng ulo. Yung mga damit mo nandoon pa sa cabinet. Sabi ni Christian. Parang nalulun ko ang aking dila. Hindi na ako nakapagsalita. You want to sleep here? Malambing na tanong ni Christian sa kanyang anak. Yes, Daddy. I want to sleep beside you. Please, Mommy. Please. Ilang minuto akong nag-isip. Sige, you can sleep here. Pumalakpak na sa tuwang aking anak. Napangiti din si Christian. Hinalikan niya ang pisngi ng anak na karga-karga niya. Yung damit mo. Sabi ko habang nag-iisip. Ipadadala ko na lang siguro. May dala kong 3 pares na damit niya. Sabi ni Lucinda. Aba, planado lang. Inilabas niya mga damit mula sa kanyang bag. Okay. Kinamot ko ang aking braso. Kinakabahan ako. Mag-night bath ka na para makatulog ka na. Okay, Mommy. Inabot niya ang kamay niya sa akin. Mabigat ka na, baby. Si Daddy na lang magbubuhat sa'yo hanggang sa taas. Sabi naman ni Christian. Nauna na itong humakbang patungong hagdan. Nahiya naman akong ngumiti kina Mommy, Daddy at sa kapatid ni Christian. Sumunod na ako sa kanila. Kaso nang mapansin ko na hindi sumusunod si Lucinda, pinandilatan ko siya. Ay, sasama ba ako? Member ba ako ng family? Baliw talaga to. Sobrang awkward lalo na makapasok kami sa loob ng silid kung saan kami nagstay noon ni Christian, kung saan tinuring niya akong isang asawa. Sheena, nakamove on ka na. Huwag ka na din magbalik tanaw pa. May Chloe na siya ngayon. Baka nga naghihintay na din na mag-ina niya sa bahay nila. Hinatid na Christian si Heather hanggang sa loob ng banyo. Saan ka pupunta, Daddy? Tanong agad naman ni Heather na para bang takot iwanan ng kanyang ama. Intayin kita sa labas. Okay, huwag kang aalis ha. Saan naman ako pupunta? Tanong naman ni Christian. Baka pumunta ka ulit sa ibang bansa. Wala kaming pamasahe para sumunod ni Mommy. Malakas ang boses na sagot ni Heather. Nagtaas ng kilay si Christian. Hindi ako pupunta ng ibang bansa. Yan ba sinabi ng Mommy mo sa'yo? Na iniwan ko kayo at nagpunta ko sa ibang bansa. Seryoso ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Nalaki naman ang mga mata ko. Hindi naman sumagot si Heather. Nakatingin ito sa akin saka inililipat ang mga mata kay Christian. Bakit ka po nagagalit sa Mommy ko? Napasinghap si Christian. No, baby. Dad is not mad at your mom. Kala ko nagagalit ka eh. Love lang. Ngumuwi ako. Love? Hindi naman ako mahal o minahal ng daddy mo, anak. Kung alam mo lang. Nais ko sanang sabihin. Come na, baby. Paliligo na. Okay po, Mommy. Habang pinapaliguan si Heather, kinausap ko siya ng maayos. Hindi nagustuhan ni Mommy ang ginawa mo kanina. I know, Mommy. Heather is bad. Sorry po. Nakita ko kasi si Daddy ko kaya inabol ko siya. Bumuntong hininga ako at malamlam na pinagmasdan ng aking anak. Masaya ka? Nakangiting tanong ko. Yes po. Nakilala ko si Daddy, si Lolo, si Lola, si Tita at si Tito. Tapos may mga cousins din ako. Ngumiti ako. Mommy's happy too because you're happy. Pagkatapos paligo ay binihisan ko na siya. Nakaligo na din sa Christian. Mukhang ginamit niya ang banyo sa may guest room. Daddy, basahan mo ako ng book. Walang book na pang-baby si Daddy, anak eh. Bukas na lang, bibili tayo sa mall. Okay, kwentuhan mo na lang ako about monsters. Monsters? Hindi ka ba natatakot sa monsters? Hindi, Daddy. Imaginations lang ang monster. Nakwento sa Christian. Panay naman ang kontra ni Heather sa kwento niya kaya napapatawa na lang siya. Ikaw na nga lang magtuloy sa kwento. Si Dana lang makikinig. Nakaupo lang ako sa gilid habang nakahiga silang dalawa. Nakaunan si Heather sa kanyang mga braso. At pagkatapos ng 30 minuto ay nakatulog din siya. Tumayo na ako para makaalis na din. Bukas ng umaga ko na lang siya susunduin. Rumihistro ang gulat sa mukha ni Christian ngunit hindi siya nagsalita. Uwi na din muna ako sa kondo. Ngumiti ako at hindi na siya hinintay pa na magsalita.
Palabas na ako nang mapansin ko si Lucinda na nakahilata na sa may sahig, sa may carpeted floor, kung saan-saan na lang ito natutulog. Lucinda? Oo, be. Uwi na ba tayo? Oo, tara na. Nagkusot siya ng mata saka nag-inat-inat. Hindi ka matutulog dito sa tabi ng mag-ama mo? Kinurot ko siya sa tagiliran. Sabi ko nga, uwi na tayo. Pagbaba namin ng hagdanan, nasa sala pa din sina daddy at mommy. Oh, anak, uwi ka? Opo, tita. Ano? Tita na lang? Nagkamot ako ng kilay at kemeng umiti. Inaantok na din talaga ako kaya gusto ko nang umuwi. Sige anak, bukas na lang tayo mag-usap-usap. Masaya kami ng daddy mo na ayos ka lang. Pero kapag naiisip namin ang hirap mo mula ng pagbubuntis kay Heather, nakakaramdam kami ng lungkot. Kung bakit kasi kailangan mo pang umalis noon. Naiyak ako ngunit hindi ako nagsalita. Tingin ko'y hindi na dapat pang ungkatin ang nakaraan. Sige po, bukas na lang po ulit. Babalik po ako bukas ng umaga. Sige anak. Niyakap nila ako. Pinatid nila kami sa driver nila. Nakakapanibago na hindi ko katabi matulog si Heather. Pero dahil alam kong mahimbing na ang tulog niya sa tabi ng kanyang ama, nakatulog naman ako ng mahimbing sa magdamag. Bago ako naligo kinaumagahay, kumuha na muna ako ng damit ni Heather at inilagay sa aking bag. Naglagay na ako ng moisturizer sa aking muka nang sumilip si Lucinda sa may pintuan. Ba't yun ang damit mo, be? Nagtatakang tanong niya. Napatingin naman ako sa suot ko. Nakasuot ako ng white sando at blazer on top, fitted jeans, saka closed shoe na flat. Bakit? Anong mali sa suot ko? May meeting ako ngayon kaya kahit papaano kailangan ko magmukhang formal. May magaganda kang coordinate terno na pwedeng pang formal. Sa maleta mo ah. Saka na, ilang araw pa naman tayo. Sa ibang araw ko nalang susuotin. Basta na lang niya hinalungkat ang maleta ko. Ito oh. Pinakita niya sa akin ng 3-piece na damit. Lace cream sando at yung terno na blazer at short. Sa susunod na araw ko pa susuotin yan kapag nagkita kami ng isang kaibigan ko ng CEO ng beauty products. Ngayon mo na suotin. Ang ganda-ganda mo kapag ganito ang suot mo eh. Makaulugan ko siyang tiningnan. Ewan ko sa'yo, be. Ayoko. Maala ka dyan. Tiningnan ko ang sarili ko sa full body mirror. Mas okay kung mag-heels ka. Puna na naman niya. Mahilig sa damit at fashion sa Lucinda. Kaya madami siyang alam pagdating sa pag-style or mix and match ng mga damit. Kinuha ko ang isang heels ko at itong sunuot. Lumabas na ako ng silid para magtimpla naman ng aking kape. Hindi mo talaga isusuot yun? Pangulit niya. Alam ko yung ginagawa mo. Sabi ko, and no, okay na itong damit ko. Kumain kami ng konti bago kami lumabas ng kondo para mapuntahan na namin si Heather. Mukhang wala pa namang asawa yung ex-husband mo. Sabi ni Lucinda habang nasa biyahe kami. Ang liko talaga ng kanyang imahinasyon. Alam nga naman na sabihin niyan tungkol sa asawa niya kay Heather sa first meeting nila. Alam niya masasaktan ng bata kaya hindi muna niya sinasabi. At alam din siguro nila na walang alam ang bata sa totoong estado namin ng ama niya. Paliwanag ko naman. Paano kung wala nga? Meron. Si Christian pa. Mahal na mahal niya si Chloe. Baka nandoon lang ang babae sa bahay nila mag-asawa. Hinilot ko ang aking ulo dahil bigla itong sumakit. Basta ako, naniniwala ako na kayo talaga ni Christian ang para sa isa't isa. Umirap ako ngunit hindi na nagsalita pa. Paano naman niya nasabi iyon? Kagabi nga lang niya nakita sa Christian. Sa paraan pa lang kung paano kanya titigan kagabi. Humagikik ito. Hay nako. Bakit ba? Totoo naman eh. Giit naman niya. Inaikot ko ang aking mga mata. Hindi niya ako minahal. Di ba't naikwento ko na sa'yo noon? Oo, pero syempre kwento mo yun eh. May 3 sides ang isang kwento. Side mo, side niya, at pangatlo, yung katotohanan. Whatever. Malapit na tayo. Tigilan mo na yung iniisip mo. Maging formal lang tayo. Bumaba na kami ng sakyan. Dire-diretso kami pumasok sa may living room. Nandoon na si Nomo, tita at tito. Mukhang inaabangan na nga ng mga ito ang pagdating ko. Wala pa si Heather. Baka kagigising pa lang niya. Pumasok na kaya si Christian? It's 5 minutes before 8. Baka nakalis na ito ngayon. Good morning, Iha. Bumeso ako sa 2 matanda. Si Heather po. Pinapaluguan siya ng tita niya. Nandun din si Christian.
Malalit na siya. Hindi pa din ba siya pumasok? Naupo na lang ako sa katabing sofa ni Mommy habang hinihintay na bumaba ang anak ko. Kumusta, Iha? Ayos naman po. Tipid kong sagot. Nailang talaga ako. May kung ano din kasi akong nakikita sa mukha ng aking bianan. Parang gustong gusto niya makipagkwentuhan sa akin pero parang nagpipigil siya. May pumipigil sa kanya. Nang makita kong pababa si Heather sa hagdan ay napangiti ako. Kumaway naman si Heather sa akin. Kasama niya ang kanyang daddy. Nakaligo na silang parehas. Nakasuot si Christian ng button-down polo. Mukhang magpapalit lang siya ng pasok sa work. Mommy! Tuwang-tuwa na sigaw ng anak ko. Hello, baby ko. Bakit wala ka pa pagising ko? Kasi may kinuha si Mommy sa condo. Okay po, Mommy. Mommy, sasama ko kay Daddy sa office. Ha? Sinusundo ko na siya eh. Isasama ko sila ni Lucinda ngayon. Pwede ba? Nakangiting tanong ni Christian. Please, Mommy. Pangungulit naman ang anak ko. Sige, basta ba behave ka, okay? Ipapasama ko na lang si Lucinda. Kay Heather lang ako nakatingin. Yay! Ngumiti si Christian at tumango. Tumayo na din ang mga in-laws ko. Tara na, mag-breakfast na muna tayo. Tapos na po akong kumain. May meeting po ako ng 9 kaya mauna na po ako. Sige Iha, pag-iingat ka. Salamat po. Nilapitan ko si Heather. Magpapakabait ka, okay? Huwag mong ungulit. Huwag mong pasasakatin ang ulo ng daddy mo, okay? Bilin ko sa anak ko. Yes, Mommy. Punta ka maya dito Yes, baby. Susunduin ko na siya mamaya at doon na siya matutulog sa kondo. Baka hindi din dito matulog si Christian mamaya dahil pupuntahan niya si Chloe. Baka nagagalit na iyon at kung ano-ano nang iniisip tungkol sa asawa dahil hindi ito umuwi kagabi. Kailangan din niya makausap ang babae tungkol kay Heather. And for Heather, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na hiwalay na kami ng kanyang daddy. I love you, Mommy. I love you too, baby ko. Lucinda, ikaw na bahala kay Heather. Okay ba? Text na lang. Nagpaalam ulit ako kina tita at tito. Tipid ng ngiti at ang una naman ay ginawad ko kay Christian na hanggang ngayon ay taimtim na nakatingin sa akin. Pag-alis ko ng bahay nila, doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa hotel kung saan kami magkikita ng kamiting ko. Kahit paano naging panatag naman ang loob ko. Alam kong masaya ang aking anak at hindi ito naboboard kaya nakapag-focus ako ng gusto sa mga bagay na pinunta ko dito sa Manila. Lunchtime? Tapos na ang meeting, ngunit nandito pa din ako. May lumapit kasi sa akin na kakilala. 3 p.m. pa naman ang next meeting ko kaya nakipagkamustahan na muna ako. Sabihan mo na lang ako pag may time ka para makita mo mismo ang production para mas maipaliwanag ko sa'yo. He ordered something to drink while waiting for his meeting. May ka-meeting din siya in 30 minutes. Hinihintay lang niyang dumating. Sige, bago ako umalis ng Manila, I'll text or call you. May 8 araw pa naman kami. Matatagalan kami dahil madami akong kailangang asikasuhin. Hindi ko na aalalahanin si Heather na baka mainip dahil occupied siya ngayon dahil sa family ng daddy niya. Tumawag sa Lucinda kaya nag-excuse muna ako sa kasama ko. Hello, Be. May nangyari kaya? Baka sumugod si Chloe doon. Sheena, tumawag yung si Chloe kay Christian. Napakahina ng kanyang boses. Mukhang nasa labas ito ng opisina ni Christian o kaya nasa malapit sa fire exit. Oh? Nagtaas ako ng isang kilay. Bumuntong hininga siya. Para bang na-disappoint ito dahil nagkamali siya ng hinala. Ayun, sinabi ko lang. Nainis ako, Be. Mukhang na-stress si Christian pagkatapos nila mag-usap. Hayaan mo siya, Be. Wala na tayong pakialam sa personal life niya. Basta bantayan mo si Heather. Huwag mong iwaglit ang tingin mo. Baka mamaya biglang sumugod si Chloe. Oo, Be. Kapag sumugod siya, nakahanda ako. Naku? Tumawa ako. Ilayo mo agad si Heather kapag nagpunta si Chloe dyan. Sige. Anong oras mo kami susunduin ni Heather? Oo nga pala. Mukhang walang plano na matulog si Heather sa condo mamayang gabi. Sinabi niya? Tanong ko naman. Hindi naman direktang sinabi pero parang ganoon na nga. Pinabilhan siya ng daddy niya ng mga laruan at mga books. Basahin daw ng daddy niya mamayang gabi. Nasapo ko ang aking ulo. Paano na yan ngayon? At saka mukhang hinahanap na si Christian ng asawa niya. Kakausapin ko na lang mamaya si Heather. Sige na Lucinda, mamaya na ulit tayo mag-usap. Bantayan mo na maigi si Heather. Oo, Be, ingat ka dyan. Panay ang hingi ko ng update kay Lucinda sa buong maghapon.
Naglalambing siya sa daddy niya. Nakaupo siya sa hita ng daddy niya. Busy si Christian. Pinatay din yata niya ang kanyang cellphone. Ito ang mensahe kanina ni Lucinda. Tapos na ang meeting ko. 5:00 na ng hapon. 5:30 din daw ang alis na Christian sa opisina. Pinasabi daw ito na lalaki. Sabi ni Lucinda. Tinatanong niya si Heather tungkol sa'yo. Umirap ako. Hindi ako interesado, Lucinda. Ikaw naman, ayaw mo bang maging okay kayo? May chance siya noon na ayusin ang lahat, pero hindi niya ginamit ang chance na iyon. Shit, binuro ko ang message na dapat ay isasan ko kay Lucinda. Kunwari dadma na lang ako. Dumaan muna ako sa mall upang bisitahin ang 2 food stall na sinimulan ko noon. After ko magtapos ng kolehiyo, nailang ako sa mommy at daddy ni Christian kaya mamaya na ako pupunta doon. Dahil sa mga nangyari nahihiya at naiilang ako sa mag-asawa. Tsak na madami sila mga tanong. Hindi ko komportable na mapag-usapan ang mga iyon. Gusto ko yung maging casual na lang kaming lahat para kay Heather habang nandito kami ng anak ko sa Manila. Nag-text si Lucinda na malapit na daw sila sa mansyon ng mga Greco. Sumakay na din ako ng taxi at nagpahatid doon. Ang dami mga laruan na nagkalat sa living room pagdating ko. Nag-shopping daw ang lolo at lola ni Heather. Si Christian ay nagpabili din daw kanina sa kanilang shopper. Tuwang-tuwa si Heather at dahil dito mukhang ayaw niya lalong umuwi sa kondo. Mommy, look ko! Ang dami kong damit at toys! Ngumiti ako. Nag-thank you ka ba sa lolo at lola mo? Yes, mommy. Kay daddy din. Daddy, di ba may binili ka din for mommy? Ano? Naging alanganin ang ngiti ko sa labi. Sa Christian naman ay tila nahihiyang nagkamot ng batok. May dinampot siya sa may gilid na paper bag. Inabot niya ito kay Heather. Ito po, mommy. Kami pong pumili ni daddy. Hindi ko na kailangan pantingnan ng loob. Alahas ang laman nito. Salamat pero, come on, Sheena. Naglapat ng mariin ang aking mga labi. Hindi naman na kasi kailangan pati ako ay bilhan niya. Bumuntong hininga ako. Inilapag ang paper bag sa gilid ko. Kapag aalis na ako, hindi ko kukunin. Kunwari nakalimutan ko. Tahimik lang ako nakaupo habang pinapanood ang mag-ama na naglalaro. Panakanakang sumasagot sa tanong ni tita at panakanakang sumisilip sa mga messages na natatanggap ko. Bago mag-dinner, tinawag ko si Heather. Anak, kailangan na nating umuwi. Magpaalam ka na sa daddy mo. Uuwi tayo sa condo, mommy. Hindi tayo matutulog dito. Bumalik ka na lang bukas, anak. Ihatid kita na maaga. Mommy, gusto ko po dito. Gusto ko pong matulog dito. Matulog tayong katabi si daddy. Tumikim si Christian. Walang kurap na nakatingin sa akin. We need to go home tonight, anak. I'm sure hinahanap na ngayon ni Chloe ang daddy mo. Kaso imbis na sumunod, nag-iiyak tuloy. Nagmukha tuloy akong kontrabida dito. Okay, tahan na. You can sleep here tonight. At sa susunod pa na gabi, mommy? I sigh and nod my head. Okay, kung gusto ng daddy mo na dito ka matulog. Bakit naman hindi? Gusto kong umirap na magsalita si Christian. Gusto mo na dito ko matulog, di ba, daddy? Yes, baby. Madamdami namang sagot ni Christian. See, mommy? Tumango na lang ako. Okay, you can stay and sleep here while we are in Manila. When mommy's work here is done, we will go home na, okay? Okay, mommy. Thank you, mommy. Hinalikan ko sa pisngi ang anak ko. Tumayo ako tumingin sa ex-in-laws ko. Alis na po ako, tita. Tito. Malungkot silang tumango. Tiningnan ko din si Christian. Ikaw na munang bahala kay Heather. This I, before nodding his head. Ihatid ko na kayo. Presinta niya. Hindi na. Nakapagpabook na ako ng Grab. Ngumiti ako. Siya naman ay sumeryoso ang mukha. Nakatunga nga pa si Lucinda, kaya hinila ko na siyang palabas ng bahay. Wait lang. Nakalimutan natin yung regalo na Christian sa'yo. Ang gaga talaga. Sinadya ko nang ang iniwan eh. Nang marinig ni Christian ang sinabi ni Lucinda, sa lakas ba naman ng boses ng babae kasi, dinig na lahat. Siya na ang kumuha at nag-abot sa akin. Here. Salamat. Mahina akong sambit. Asar na asar ako na umalis, kahit nung nasa biyahe na kami. Hindi ka talaga matutulog doon? Ay, girl, sinasabi ko sa'yo. At saka halata naman may feelings pa sa yung ex-husband mo. Hindi ko pinansin si Lucinda. Kung akitin mo kaya at makapagbalikan ka na sa kanya, para na lang kay Heather. Para maulit na naman ang mga nangyari. Hindi na, Lucinda. Saka nakamove on na ako.
Okay. Sana'y makipagbalikan sa'yo si Christian para naman maging masaya na kayo mag-iina. Masaya naman kami ng anak ko. Oo, pero mas masaya kung kumpleto kayo. Kumpleto pero magulo? Hindi na, Lucinda. Nakarating na kami sa kondo. Naupo ako sa sofa at tumunganga ng ilang sandali. Hinihintay kong dumating yung in-order kong food sa Grub para makakain na at makatulog na rin. Hindi ko namamalaya na naupo pala sa tabi ko si Lucinda. Nakangiti siya tapos inginuso niya yung paper bag na bigay ni Christian. Bakit? Nakataas ang kilay kong tanong. Kumalukwip-kip ako. Buksan mo na. Excited na ako. Nabuksan mo? Utos ko naman. Hindi ako interesado. Ayoko na nga sanang kunin. Siya lang itong maingay kanina. Ayan tuloy. Panira ng plano. Sure ka? Hindi ako sumagot. Sa sobrang chismosa, hindi talaga nakatiis. Binuksan niya ang paper bag saka inilabas ang isang medyo may kalakihan na jewelry box. Suminghap si Lucinda. Nakatingin lang naman ako doon. Hindi na excite. Isang set ng diamond na jewelry. Isang singsing, isang bracelet, isang pares ng hikaw at kwintas na mayroong madaming bato. This set cost millions. Bakit naman niya ako binigyan ng ganitong kamahal na alahas? Nag-aksaya lang siya ng pera. Sana ibinigay na lang niya kay Chloe. Ang ganda. Suotin mo ito bukas ha. Ayoko. Mabilis ko namang sagot. Sumimangod siya. Sabi mo eh. Sige, ilalagay ko na to sa maleta mo. Hindi ko yun susuotin. Ibibigay ko na lang kay Heather. I'm sure she would love it. Galing ito sa kanyang ama. Kumain kami ni Lucinda. Bago kami nagpunta sa kanya-kanyang silid. Pagkatapos kong maligo, napansin ko ang 3 missed call sa aking cellphone. Unknown number pero kilala ko kung kanino ito. Hindi ko lang isinave kahapon dahil hindi naman importante. May cellphone si Heather dito. Doon na lang sila magtawagan ng anak niya kapag nakabalik na kami sa isla. I was thinking, anong plano niya ngayon na nalaman niya na mayroon kaming anak? What I mean is, kung gaano kadalas niya kikitain ng kanyang anak. Nakakapagod yun kung kailangan pa namin lumuwas ni Heather para makasama niya ang daddy niya, kahit mga 3 to 4 days a month. Bahala na nga. Naiga ako at niyakap ang unan. Namimiss ko nang makatabi sa pagtulog si Heather. Ilang gabi pa na hindi ko siya makakatabi dahil gusto niyang makasama ang daddy niya. Nag-ring ang aking phone. Si Christian ang tumatawag. Baka gusto lang mag-goodnight ni Heather kaya sinagot ko na lang. Hello, Heather? She's already asleep. Katutulog lang niya. Tulog na pala, bakit pa siya tumawag? Tumikim ako. Okay, good night. She know it. Nabatay ko na ang tawag. Tumawag ulit siya. Yes, papunta ako sa condo mo. Sabi niya na ikinagulat ko. Ano? Bakit? Nataranta kong tanong. Gusto kitang makausap. Huh? No. About what? Can it wait till tomorrow? Inantok na ako, Christian. Peke akong humikab. Okay, bukas na lang. Okay? And if it's about your rights as Heather's father, I'll make some arrangements for that. Good night. Pinatay ko na ang tawag at pinilit na matulog. Tinatamad akong bumangon. Naligo ako na tila wala sa sarili. Nagbihis at nagkape bago umalis ng bahay. Madaming sinasabi si Lucinda pero wala akong naintindihan sa mga sinasabi niya. Ayoko sana magpunta sa mga Greco kaso hindi naman pwedeng hindi ko makita ang anak ko. Miss na miss ko na siya. Nasa dining na sila pagdating ko. Mas maaga silang nagising sa lahat kaya hindi na ako nakatanggi na mag-aya silang kumain. Sumalo na lang ako sa pagkain sa kanila. Napagitnaan namin ni Christian si Heather. Tahimik akong kumakain habang si Heather ay patuloy sa pagkukwento ng kung ano-ano. Omi, sasama ulit ako sa work ni Daddy. Excited niyang balita sa akin. Parahan akong tumango. Bakit hindi ka natutulog sa tabi namin ni Daddy, Mommy? Namatla ako dahil sa mausisang tanong ni Heather. Hindi ko alam kung paano ito sagutin. Hindi mo ba namimiss ang daddy ko? Shoot, anak naman. Naginit ang aking pisngi. Ubusin mo na pagkain mo, anak. Pag-iiba ko ng usapan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulang sabihin kay Heather na matagal na kaming hiwalay ng kanyang ama. Hindi ko naman kasi naisip na magkikita na mag-ama, kaya hindi ko napaghandaan. Ang nasa isip ko kasi magpapalipas pa ako ng ilang mga taon bago ko sabihin sa anak ko ang mga nangyari. Sa edad na sa tingin ko ay lubos na siyang makakaunawa. Daddy, hindi mo ba namiss ang mommy ko? Ang daddy naman niyan tinanong niya.
Tumikim si Christian. Akala ko'y babaliwalain din niya ang tanong ng anak niya ngunit sumagot ito. Of course. I missed her, baby. I miss you both. Humagikik si Heather. I didn't see you hug and kiss each other. Di ba dapat nagyayakap kayo at nagkikiss? What the? Pinahaba niya ang nguso niya saka humalik sa hangin. Tumawa mga kasama namin. May inading natawa si Christian sabay sulyap sa akin na mayroong nawiwiling itsura. Naka-poker face naman ako. 2 subo na lang mauubos ko ng kinakain ko. Nang matapos ay nauna na ako magpaalam. Kailangan ko na po umalis. Thank you for the breakfast. Pasalamat ko sa aking mga in-laws. May trabaho ka today, Iha? May meeting po ako, tita. Kubalansing ako biyertos na hawak ni Christian. Problema nun. Hindi ko na siya pinansin pa. Heather, baby. Behave ka, okay? Yes, mommy. I love you, mommy. After kissing Heather, lumabas na ako ng dining at dire-diretsong naglakad palabas ng mansyon. Kaso, hinabol ako ni Christian. Bakit? Tanong ko sa kanya. Sumabay ka na sa amin ni Heather. Ibahandaan niyo papuntang kumpanya. Ayos lang naman mag-commute ako. Tanggi ko. Ayoko siyang makasama. Come on, Sheena. Tila, naubusan ito ng pasensya dahil hinilot niya ang kanyang batok. Ayos nga lang. Tumalikod na ako ngunit hinilan niya ang kamay ko. Christian! Mariin kong saway sa kanya. Ano bang ginagawa mo? Nagtitimpi kong saway. Ayoko mainis sa kanya at baka makita pa kami ng anak ko na nagtatalo. Ikaw, ano sa tingin mong ginagawa mo? Tanong niyang pabalik. Nagtaas ako ng kilay. I need to go now, Christian. Malilate na ako. Fine. Binitawan niya ako. Tinalikuran ko na din siya. Naglakad ako at hindi siya nilingon hanggang sa makasakay ako sa Grab na naghihintay sa may gate. Sinikap kong wag nang isipin na nangyari kanina sa pagitan namin ni Christian. I already moved on at hindi ko na pwede pambalikan ulit ang sakit na dinulot niya noon sa akin. Sobrang busy ko din maghapon. Late na nga ako nakapag-lunch. Doon ko palang nabasa ang mga messages ni Lucinda sa akin. Mukhang hindi makontak ni Chloe si Christian, kaya doon siya sa telepono ng sekretary tumatawag. Umirap ako. Lucinda, anong trabaho may bantayan si Heather? Paalala ko sa kanya. Hindi ko naman siya inutusan na mag-report sa akin tungkol sa ex ko dahil wala naman akong pakaalam sa lalaki. Gusto ko lang naman sabihin sa'yo. Tingin ko kasi ini-ignore siya ni Christian kasi mamaya na lang. Nandito na ang meeting ko. Loka-loka talagang babaeng iyon. May pagkatsismosa talaga. Iling-iling kong inubos ang aking pagkain. 4:00 lang ng hapon nang matapos ang lahat ng kailangan kong gawin. Dahil hindi pa tapos ang office hours ni Christian, may ilang oras pa akong maghihintay. Ayoko namang magpunta sa opisina niya o kaya ay mauna nang umuwi sa bahay nila. Nag-ikot-ikot na muna ako sa mall. May nakita akong damit at shoes kaya binili ko. And then after that, pumasok ako sa coffee shop. Nakapag-order na ako nang tumawag si Christian. Hindi ko sana sasagutin kaso naisip ko na baka ang anak ko ang nagsabi na tumawag sila sa akin ng kanyang daddy. Hello? Where are you? Tanong ni Christian. Kumunot ang noo ko. Dito sa coffee shop. Sa mall. Paalis na kami ng office. Daanan ka na lang namin dyan. May gusto daw bilhin si Heather. Tinikom ko ang aking bibig at hindi na lang umapila pa. After 20 minutes, dumating silang 3. Mommy, may gusto po akong bilhin na toys. Nakita ko kanina sa online. Daddy said he'll buy me that toy. Okay. Ang dami-dami na nga niyang laruan sa mga Greco'y madadagdagan na naman. Namili ka? Tanong ni Christian habang nakatingin sa mga paper bags na hawak ko. May nagustuhan lang ako shoes at damit. And it's none of your business. Pipi kong dugtong. Okay. Sinamahan namin si Heather sa toy store. Pagkatapos ay dinala kami sa boutique. Bibilhan daw niya ulit ng damit ang bata. Bumili ka din ng sayo. Sabi ni Christian. Hindi na. Saka madami naman akong damit sa isla na hindi pa nasusuot. Tingin ko, bagay sa'yo yung nasa manikin. Turo niya. Bumuntong hininga ko. Miss, pakabalot nga nun. Utos niya sa sales staff. Christian! Saway ko pero umiling siya. Sige na, it's on me. Hindi mo naman ako kailangang bilhan. Why not? Agap niyang tanong. Dahil, Mommy, ang ganda ng damit. Singit naman ni Heather. Bagay kay Mommy, di ba? Tanong ni Christian sa anak. Umirap ako dahil ginagamit niya ang bata. Yes, Mommy. Suotin mo yung damit bukas. Tapos mag-date kayo ni Daddy.
Oops, sorry Daddy. Nagtakip ng bibig si Heather. Anong pinagsasasabi ni Heather? Mahina naman tumawa si Christian. Mukhang bagay yung shoes dun sa damit. May itinuro siya. That's enough. Mariing saway ko kay Christian. Anong trip na lalaking ito at pinagsashopping niya ako? I can buy my own clothes. I know, but I want to buy you clothes. Come on, Sheena. Gusto kong bumawi sa'yo dahil sa mga sakripisyo mo sa anak natin. I'm Heather's mother. Responsibilidad at obligasyon kong alagaan siya at ibigay ang lahat ng kailangan niya sa abot ng aking makakaya. Na hindi mo sana solong responsibilidad kung ano. Let's stop this. Umiling ako. Nag-aaway kayo, Mommy? Daddy? No, anak. May pinag-uusapan lang. Let's go na.